Hi everyone, in this video is ituturo ko sa inyo yung institutional market structure, okay? So una, meron tayong tatlong market structure, okay? Agree naman tayong lahat na this one is a bullish market structure dahil creating siya ng series of higher lows and then higher highs, higher lows, higher lows, higher highs, and then higher lows, okay? So, next is yung kabaliktaran naman niya is syempre kapag bearish market structure, creating series of lower lows and lower highs. Okay? Lower lows, lower lows, lower lows, lower lows, lower highs. Okay? Next naman ay yung consolidation. Okay? So, dito sa consolidation, market structure is sideways movement. Okay? Creating series of higher highs and higher lows. Then, yung market makers is nag-accumulate or nagdi-distribute na ng mga positions nila kapag nakakita tayo ng mga ganitong klaseng movement sa market. Okay? Pero guys, hindi lang ganito ka-perfect yung galaw ng market, okay? Pag sinabing uptrend, hindi ganito ka-perfecto yung retracement, di ba? So, kung ganito lang ka-perfecto yung retracement sa market, ang dami na mag-aabang dito sa order block na to, di ba? At di ganun lang kadali kumita ng pera dito sa trading if ganito ka-perfecto, okay? So, yung galaw ng market natin guys is hindi ganyan, okay? Masasabi pa rin natin yung bullish yung trend natin kahit ma-violate niya to, okay? Ma-violate niya to, this one, pag na-violate niya yan, pag na-violate niya to, ayan, kahit ma-violate niya yan, and then ma-violate niya to. Okay? Kahit ma-violate niyan, mataas pa rin yung chance guys for ganitong movement. Okay? So, this one is still valid pa rin. Okay? Still valid uptrend pa rin siya. Right? So, mataas pa rin yung chance na kahit na-violate na itong mga short-term lows natin dyan, short-term lows, is valid pa rin yung uptrend natin. So, ayun yung i-discuss natin sa video na to. Okay? So, una guys, meron tayong tinatawag na external and then internal. Okay? Sa external, naka-base to sa higher time frame. Okay? Sa internal naman, naka-base to sa lower time frame. Okay? Lagi nyo rin tatandaan guys, pag magbabasa kayo ng market structure or pag magte-trade na kayo, lagi nyo rin tatandaan guys, magka-counter trend lang kayo pag yung market is magre-retrace or magko-correct. Okay? So, ano ba yung counter trend? Kunwari, bullish tayo. Ayan, bullish tayo sa higher time frame, ganyan. Pero, nag-position ka ng sell, okay? Ayun yung counter trending. Kunwari naman, downtrending yung market, tapos gusto mo mag-buy. Ganun yung counter trending, guys, okay? So, lagi nyo tatandaan, magka-counter trend lang kayo kapag magko-correct yung market, okay? So, ito yung bibigay kong example sa inyo, okay? I-identify muna natin yung external, kung nasa yung external dito, tsaka yung internal, okay? So, ito yung basic example ng external then internal, okay? So, meron tayong impulse, meron tayong correction, meron tayong impulse, meron tayong correction, meron tayong impulse, okay? Ito yung higher time frame natin. Itong white line natin na yan, ayan yung higher time frame nating price action, okay? So, ang linis niya, di ba? Ang dali lang niyang basahin kapag nasa higher time frame. Pero, pag pumunta ka na yan sa lower time frame, kunwari 5 minutes, 1 minute, yan, medyo gugulo na siya dyan. Okay? Makakita ka dyan ng impulsive, biglang magpa-pump, biglang magda-dump, biglang magko-consolidate. Dito na makikita yan sa lower time frame. Or sa internal. Okay? Doon nyo siya makikita. Okay? Ayan, lagyan natin dito. Ayan, choppy yan. Okay? Pag bumaba ka dyan sa internal or sa lower time frame, choppy, choppy, choppy. Okay? So, ngayon, kapag alam na nating choppy dito sa internal, then sa external, madali siyang basahin. Next naman natin gagawin yung realistic naman na market structure. Okay? So, ito yung basic demo. Okay? Sana nag-gets nyo agad yung kung ano yung pinagkaiba ng internal. Yung internal, nasa lower time frame tayo na trend. So, choppy doon. Diba? Madaming breakup structure na nangyayari. Pero sa external, ayun yung sa higher time frame natin na leg. Okay? Ayan, yung mga leg natin na ganyan. Ayan. Ganyan yung external natin. Okay? So next naman guys, paano naman natin siya ma-identify sa market structure? Alam naman natin na hindi lang isang line yung galaw ng market, 'di ba? Alam nating zigzag, okay? So ganyan, ganto. Ayan, tapos ganyan. Ganito yung bullish market structure, guys, okay? So una, identify lang muna natin yung external, okay? So itong move na to, pag tumingin ka nito sa higher time frame, isang move lang siya, okay? Sabihin natin pumunta ka sa 1 day, ganyan. Sabihin natin ngayon na nasa 15 minutes time frame tayo. So pag tumingin ka nito sa 4 hour, 1 day, isang move lang siya na uptrend, okay? Kapag i-identify nyo na yung external,
start ng leg na to, bago siya mag-retrace. Okay? So, kung saan nag-start yung move niya na to, doon nyo identify yung external. Then, kung saan siya nag-start ng retracement, doon din yung external. Okay? So, dito, external natin, then external natin. So, anong tawag sa mga ganyan? Pwede nyo siyang tignan as noise, pero pwede rin natin siyang sabihin internal. Okay? Internal, 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 internal movement, internal. So, sa mga internal na yan guys, kung downtrending tayo sa higher time frame, makakakita pa rin kayo dyan ng mga uptrend. Ganon. Okay? Kahit dito, kahit downtrending tayo dito, pag nag-retrace sa market, sa lower time frame, makakakita dyan series ng green candles, pataas. Kala mo na uptrend kapag sa lower time frame ka na nakatingin. Pero, pag nasa higher time frame ka, downtrending pala talaga. Ayun yung kahalagahan ng natin kasi iba't ibang time frame guys. Okay? So, ngayon, alam na natin na this one, maingay dito, maingay dyan, maingay dito, maingay, noise, ayan. So, ang gagawin natin, after natin ma-plot yung internal, tsaka yung external, kahit wag nyo na i-plot yung internal guys, kahit yung external na lang i-plot nyo, ang gagawin natin, i-connect na natin, okay? Lalagyan na natin ng line, i-connect natin yung line. I-connect nyo lang muna siya dito, connect, ayan, connect, okay? Isang leg, then connect ulit sa next external, isang leg ulit, ayan, then connect ulit sa another external, isang leg ulit. So, ang mangyayari niyan, okay, pag kinilik nyo to, pag kinilik nyo to guys, mawawala lahat ng drawing nyo dito sa chart, okay? Ayan, mawawala yan pag kinilik nyo yun. So, ang matitira lang, ganito, okay, maaalis lahat ng noise. Diba? Pag tumingin na kayo dyan, obvious na siyang uptrend ngayon. Okay? So, alam mo na kung mag-i-impulse siya, alam mo na kung magre-retrace yung market, after niya ng impulse, anong next niyang gagawin? Magre-retrace, di ba? Alam mo na yung next niyang gagawin. So, ngayon, kung nagagets mo na yung internal tsaka external, kung paano siya makakatulong sa atin sa trading, which is para mas malas natin yung noise, then mas maintindihan natin yung market structure. Okay? Tatry naman natin siya ngayon sa live chart. Okay? So, sa example na to guys is bullish market structure yung i-explain ko. Okay, so ngayon, creating series of higher highs. Ayan. Higher highs, tsaka lower highs. Okay? So yung external natin, pag naglagay tayo ng external dito, external, okay? So, after netong retracement na to, ayan, kitang-kita naman natin na nag-retrace siya dito. Ayan, ang laki ng retracement niya. After ng retracement, anong next niyang gagawin? Magke-create ulit siya ng another higher high. So, expected na natin na mababasag niya to. Di ba? So, pwede niyong kunin yung, kunwari nakakasalo kayo dito sa order block natin dito sa baba, pwede niyong targetin tong high natin dito. Kasi alam na natin uptrend siya. After niya mag-create ng another higher high, okay, after niya ma-violate tong high dito, then mag-create siya ng another higher high, mag-aantay tayo ng 4 na sunod-sunod na candle para masabi natin siyang retracement. Okay? So, punta tayo sa 15 minutes. Ayan. Kailangan natin makakita ng kahit hindi siya sunod-sunod, kunwari may green, pero 4 na malalaking candle, 3 to 4 or 3 to 5 na sunod-sunod na candle, good na i-consider as retracement. Okay? Para mas safe. Okay? So, mag-aantay muna tayo ng retracement. So, ayan. Start na natin dito kay gold. Okay? So, identify muna natin yung external natin. External, wala siyang break of structure na weak to body, so fake out. Pwede natin yan i-consider na hindi siya break of structure, pero meron tayong tinatawag na weak to weak break of structure. Okay? So bakit po nagkakaroon ng weak to weak break of structure? So ibig sabihin lang nun is hindi enough yung liquidity, so kukuha pa siya ng liquidity dito, kukuha siya ng liquidity dyan, sa high na to, okay? Para ma-field, para mag-enough yung liquidity for the break of structure na to. Okay? Next, after natin ma-identify yung mga external natin, next naman natin gagawin is ignore natin tong mga noise na to. Itong impulsive natin, ignore muna natin, ignore. Okay? Yung mga noise, i-ignore lang muna natin. Then, i-connect natin yung mga lines. Connect lines. Ayan, connect lines. Ayan, connect natin yung lines. Then ngayon, nag-impulse ulit siya. So, anong next ng impulse? Magko-correct siya. Okay? So,
So ngayon, expected na natin na magko-correct siya. So ano ba yung sinabi ko sa inyo kanina? Pwede kayong mag-counter trend kapag magko-correct or magre-retrace yung market. So pwede kayong maghanap ng opportunity dito. Kahit uptrend siya, pwede kayong mag-sell short, okay? So hanap lang muna tayo. So ngayon, wala pa tayong confirmation na nagko-correct yung market. So yung confirmation natin, 'di ba? Sinabi ko sa inyo kanina, 3 to 4 candles na red kapag uptrending yung market para masabi natin correction, okay? Or retracement. Okay? So ayan, 1 2 3 4, okay? So meron na tayong valid na retracement. So alam na nating babagsak tong market natin dito. Okay? Alam na nating magre-retrace yung market. Pwede natin sasabayan for sell short kahit uptrending tayo. Next is yung take profit natin, pwedeng 1:3 lang. Pwede nyo pang targetin yung mga low na to, mga low, or yung mga next order block dito. Next order block dito. Okay? So, choice nyo na yon. Pero dito sa example natin is 1:3 yung gagamitin natin. Okay? So, ngayon, tumutugma na sa idea natin after ng impulsive move na to, na magko-correct na siya. So, ito na yung correction nyo na to. Okay? Next, alam na natin magko-correct siya, pwede natin sabayan siya or pwede tayo mag-counter trend, which is ito na yung ginawa niya. Okay? Nag-counter trend tayo dito, then tumama. So after ng correction na to guys, mag-e-expect na naman tayo ng another higher high kasi nga uptrending yung market natin. Okay? Mag-e-expect na tayo ngayon dito ng another higher high. Okay? So ito na nga yung another higher high niya. After ulit ng impulsive move niya na to, anong next? Correction ulit. So nag-expect na ulit tayo dito ng corrections. Pwede ulit tayo magantay ng confirmation for sell short. So, ano ba yun? Okay? Yung 3 to 4 confirmation na valid ng correction siya. Okay? Ayun yung inaantay natin or tinitingnan natin na correction na talaga yung market or nagko-correct na talaga yung market. Okay? So, wala pang correction na nangyayari. Ayun. Okay? So, meron ng correction dito. Ito, 1, 2, 3, 4. Meron ng correction. Identify the order block. Okay? So, kung hindi ko pa natuturo yung order block bago ko to ilabas, ituturo ko rin yan. Okay? So, mag-focus lang muna kayo sa market structure. Okay? Kung paano ako mag-identify ng trend. Huwag niyo muna pansinin yung entry ko. Okay? So, last green candle bago yung impulsive move na to. And dito, entry dyan. Cut loss dito. Take profit sa 1:3. Okay? Then, ngayon, alam na nating nag-impulse siya dito. Then, ngayon, magko-correct na ulit siya. Diba? So, ngayon, identify natin yung mga external, nag-correct siya, external. So, ngayon, ito yung recent external natin. Tapos ngayon, di natin alam kung hanggang saan siya bababa. Okay? So, doon napapasok yung ibang confluence na ituturo ko sa inyo sa group, like Fibonacci, ganyan. Okay? So, next naman natin gagawin, alam na nating magko-correct siya, pwede na ulit tayo mag-counter trend. Okay? Kahit uptrending siya, pwede tayo mag-sell short. Diba? So, may order block tayo dito. Then, entry, ayan, okay? Ayan, okay? After ng correction na to, after nang ma-validate tong idea natin na magko-correct siya, mag-expect naman tayo ulit ngayon ng another impulsive move niya. Ayan, hanggat di na-violate yung mga external natin na yan, itong mga external natin na to, ayan, yung mga external natin na yan, yung uptrend natin guys is valid na valid pa rin, okay? Kahit anong gawin dito ng price, kahit maganyan-ganyan yan guys, okay, kahit ganyan-ganyan gawin yan dito, okay, pero hindi niya to nababiolate, walang ganto, walang nagko-close na candle dito, valid na valid pa rin yung uptrend natin, okay, lagi nyo tatandaan yon. So ngayon, after niya mag-correct, then nakuha na yung first idea natin, wag nyo na siyang i-trade, okay, wag nyo nang i-expect na makatatlong trade kayo dito, okay na kahit isang trade lang, kunwari isang correction, isang trade sa isang correction, tapos next correction ka na ulit mag-trade, di ba? Pag tumama na yung idea mo ng isang beses, ayun, next correction ka na ulit, hanap ka na lang ng ibang setup or lipat ka ng ibang pair. Hanap ka ng mga magko-correct pa lang, 'di ba? So, tama na yung idea natin na magko-correct siya. Then next naman natin gagawin is maghahanap tayo ng another impulsive, okay? So, mag-expect tayo ng another impulsive sa kanya. So, ayan, nag-create ulit siya ng another higher high, okay? So, after netong impulsive move na to, mag-expect na naman ulit tayo ng another correction niya na to. Okay? Pero, 4 candles muna. So, ayan, valid na siyang correction guys. Okay? Meron na tayong 3 candle dito. Okay? So, identify ulit ng order block. Okay? So, pwede kang mag-entry 1 dito. Tapos, pwede ka pang mag-entry dito. Okay? Madami tayong choices. Okay? So, ayun ulit guys. Okay? Same lang ulit nun. Meron na ulit tayo retracement dito. Diba? Identify ulit yung order block. Ayan. Order block dito. Then, pwede tayo mag-counter trend dahil alam nating retracing yung market, di ba?
Ganyan. Tapos 1:3 lang kunin natin. Ayan, 'di ba? So, ganyan. Okay? So, ganun yung kahalagahan guys ng na-identify natin kung nasa impulse na ba tayo or nagko-correct na tayo. Nag-impulse ba tayo? Nagko-correct. Nag-impulse, nagko-correct. Okay? So, ang ano lang dyan guys, wag na kayo magiging greedy. Okay? As I said kanina, kapag nakuha nyo na yung idea nyo sa first correction, wag nyo nang i-expect na makadalawang entry pa kayo, makatatlo sa isang correction na to. Okay? Kahit isang correction lang, okay na yon. Okay? Wag na kayo maging greedy. Kahit isang entry lang sa isang correction, okay na yan. So, again, okay, refresher muna. Identify yung external, okay, yung mga big movement, itong mga big leg na yan. Itong mga yan, ang tawag natin dyan is internal, okay? Pag bumaba ka niyan sa lower time frame, noise, maiingay dyan, magugulo dyan. Okay? Then, always tandaan, after ng impulse, magko-correct yung market, magi-impulse ulit. Magko-correct yung market, magi-impulse ulit. Nagko-correct yung market, magi-impulse ulit. Okay? So, ngayon, sana mas naintindihan nyo yung galaw ng market or yung mga market structure natin, yung impulse correction impulse, okay? Yun lang muna in this video guys. Bye-bye.